Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi, mainit mga kaibigan. Sa lahat po na nagabang dito sa latest update sa pag-aristo kay Arnie Tevez. Gusto kong ibahagi sa inyo ang laman ng video na yan. Nako po, matindi. Talagang nasaan nga ba ngayon itong si Arnie Tevez? Alam po natin ay nandiyan sa bansang Timor-Leste. Siya nga ba ay naresto na? Yan po ang kasagutan, mga kaibigan. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan na panoorin ito. Be in contact with one of their top officials to follow up on this matter. Ito, basically ako, ang concern ko, the process of bringing Tevez home for trial, to stand trial. He's still there. He has bodyguards. Well guarded. We're living an easy, wealthy life. Obviously, living off the fat from his illegal activities. Pagpapalakas ng relasyon ng Timor-Leste at Pilipinas. Diyan sa sentro ang opisyal na pagbisita sa bansa ni Timorese President Jose Ramos Horta. Dumating sa bansa ang opisyal kahapon para sa kanyang official visit at mainit na sinalubong ni na Philippine Ambassador to the Democratic Republic of Timor-Leste Belinda Ante at Manila International Airport Authority Assistant General Manager Manuel Gonzales sa NAIA. Bukas sa arangkada ang mga aktibidad ng opisyal at nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan inaasahang mapag-uusapan ang pagpapalakas pa ng bilateral relations ng dalawang bansa. Tatalakayin din ng dalawang lider ang usaping pangkooperasyon gaya ng technical, political, educational at economic partnerships. Ilang ahensya ng pamahalaan ang makikibahagi sa official visit, kabilang ang DFA, DTI, DOJ, DOST at DSWD. Matatanda ang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta sa Timor-Leste nitong nakaraang 42nd ASEAN Summit sa Indonesia at tiniyak na mananatiling kasangga ng Timor-Leste ang Pilipinas. Suportado rin ng Pangulo ang kagustuhan ng Timor-Leste na maging democratic state at kalaunan ay mapabilang sa ASEAN member states. Isasagawa ang arrival honors para kay Ramos Horta bukas sa Malacanang kasama si Pangulong Marcos Jr. Ngayong araw ay nagkaroon ng public lecture ang Timorese President sa Ateneo de Manila at nakipagpulong sa Asian Development Bank headquarters. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang ngayong araw. Bahagi ito ng 4 na araw na state visit ni Ramos Horta sa Pilipinas. Pagdating sa palasyo kanina, binigyan ng arrival honors ang presidente ng Timor-Leste sa Kalayaan Grounds. Bago magsimula ang bilateral meeting, pinasalamatan ni Ramos Horta si Pangulong Marcos sa imbitasyon at mainit na pagtanggap sa kanyang pagbisita sa bansa. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi nitong isang karangalan na maging panauhin muli sa Pilipinas ang leader ng Timor-Leste. Umaasa ang presidente na simula pa lamang ito ng mas malalim na relasyon at malawak na pagtutulungan ng dalawang bansa. Tinalakay ni Pangulong Marcos at Ramos Horta ang mga kooperasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang technical, political, education at economic partnerships. These exchanges will be, this visit of yours will be the beginning of more exchanges between our two countries. And I thank you for the very gracious invitation that you have just extended to me to visit your country. And we would certainly want to do that to, as I said, continue to expand the relations between Timor-Leste and the Philippines. Nakatakdang kausapin ng Justice Department ng kanilang counterpart sa bansang Timor-Leste para
Mapauwi sa bansa si dating Congressman Arnie Teves. Bagamat hindi ibinulgar ni Remulla kung sinong opisyal ng Timor-Leste ang makakausap niya, gusto nilang alamin kung totoong bantay sarado ng kanyang mga bodyguard si Teves sa nasabing bansa. Tiniyak naman ang kalihim na hindi sila titigil hanggat hindi na aresto ang nagtatagong dating mambabatas. Be in contact with one of their top officials to follow up on this matter. Ito, basically ako, ang concern ko, the process of bringing Teves home for trial, to stand trial. He's still there. He has bodyguards. Well guarded, living an easy, wealthy life. Obviously, living off the fat from his illegal activities. Okay, alright. Nandito na naman tayo mga kaibigan na usapang Arnie Teves muna tayo ha. Iwanan muna natin itong pansamantala, itong usapin na kulto. Ito ang latest update dito sa pag-aresto kay Arnie Teves. Napakaliwanag po sa ruling ng video ay dumating sa ating bansang Pilipinas ang Prime Minister ng bansang Timor-Leste na kung saan diyan nagtatago itong si Arnie Teves. Nako po matindi. At bago tayo magpatuloy doon sa ating pinaka-highlight, ay alam ko ay inip na ho kayo dito sa pag-aresto kay Arnie Teves, at kahit ako ay inip na din ho sa pag-aresto dito kay Arnie Teves. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa na-aresto. But mga kaibigan, gusto ko po muling kumustahin ang inyong mga salubin. Kung baka mamaya, alam ko nagbago na ang inyong mga public opinion, but sa muling pagkakataon pwede ko po bang malaman na kayo ay naniniwala pa na maaresto itong si Arnie Teves? Kung naniniwala ho kayo na ito ay maaresto, pwede ho kayo magbigay ng inyong public opinion diyan ho sa comment section. At siyempre, ako ay naniniwala ho. Tinanong ko kayo, siyempre ako ay sasagot din. Ako ang nang stand ko dito. Katulad doon ng nasabi ko sa inyo before, ay naniniwala po tayo na ito ay maaresto. Katulad nga po ng sinasabi ko, hindi ako muli magbibigay ng takdang araw panahon. Basta ito ay darating na lang sa tamang panahon na maaresto. Okay, pinadaanan ko lang po at kinumusta ko ang inyong mga public opinion. Dire-diretso po tayo at nagbabatay po tayo dito sa latest update na pagbisita sa ating bansa nitong Prime Minister ng Timor-Leste. Nako po matindi. Hindi ko na po ulitin, at bibigyan ko po ng kaunting padaan na nakipag-usap po ang Prime Minister dito sa ating Pangulo ng bansang Pilipinas, nakagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos, na nakapaloob doon sa usapan ay ang political agenda, at siyempre kasama dito ay itong usapin na pag-aresto kay Arnie Teves. At kasama po lahat yan. Siyempre, ang police story niyan siyempre ginampanan. Ang pagkipag-usap ay itong ang ating DOJ Secretary, dahil siya ang naatasan na magkaroon ng lubos na pag-uusap kung ano ang dapat pag-usapan tungkol dito sa extradition treaty ni Arnie Teves na nagtatago po diyan sa bansang Timor-Leste. But ang gusto ko lang ipunto di vista po dito ay ang una nag-usap ay itong Pangulo natin, at siyempre ang pangalawa na nakipag-usap ay itong ating DOJ Secretary Boying Remulla. Nako po, matindi, di ba? Maliwanag po sa mga binanggit diyan
na pinangahawakan natin, na muling sinambit, na muling sinabi ni DOJ Secretary na mapapauwi po ng ating bansa itong si Arnie Teves upang harapin at sumalang siya sa trial at nang ika nga po'y malitis sa kasong kinakaharap niya. Di ba? Muli po tayo nagbabalik sa usapin Teves at yan nga po ang latest update. Hindi ko na po pahabain ito. Kung gusto nyo pong lubos na maintindihan, ay i-roll nyo po at panoorin muli ang kabuuan ng video na ito at matutuklasan nyo po kung ano ang agreement between bansang Pilipinas at ito ating ika nga po'y bisita sa ating bansa, ang Prime Minister ng bansang Timor-Leste. Diba? Okay, ayan po muna ang ating latest update. At siyempre, umaasa po ako sa susunod nating vlog ay magbibigay po tayo ng mainit pa na latest update dito kay Arnie Teves. Katulad nga po ng nasabi ni Boyeng Remulla, ang ating DOJ Secretary, ay mainit na usapin dito. Ito pala ay namumuhay diyan sa bansang Timor-Leste ng gwardyado at mayroong mga illegal na activities, illegal na pinatatakbo diyan ho sa ika nga po bansang Timor-Leste. But wag po tayo mag-alala. Presidente na nag-usap, kaya ito po ang kabang-abang kung talaga pong maa-aristo ito. Dahil ito na ang huling barahan nila upang ika nga po ma-aristo si Arnie Teves diyan po sa bansang Timor-Leste. Okay, kung naniniwala po kayo dito sa ating pagtatalakay ngayon na nagbase tayo sa ruling ng video, ay pwede po kayo magbigay ng public opinion. At kung hindi man po naniniwala, pwede rin kayo magbigay ng public opinion. Okay, abang-abang po tayo. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section na ay wag po kayong matakot. Libre po yan. Ano man ang inyong salubin ay buong puso kung irerespeto. Palakpakan po tayo at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.